Ibinulgar sa Senado ang mga umano'y ghost na flood control projects, partikular huyan sa Bulacan. Bukod dyan, pinasabpi na rin ang mga kontratistang ng ghost sa pagdinig ng Senado. Narito ang report ni Mean Los Baños. 5.9 billion pesos ang pondo para sa 85 proyekto kontra baha sa Bulacan. Ang masaklap, ghost projects daw ang ilan dyan, ayon sa Department of Public Works and Highways. You still believe that there are ghost projects there? Or I there think so, were Your ghost Honor. projects? In all candidness, Your Honor, I think so. Inamin yan ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa unang araw ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga maanumalyang flood control projects. Partikular daw na may ghost project sa mga bahaing lugar sa Bulacan, kabilang ang Kalumpit, Malolos at Hagonoy. At ang contractor niyan, Wawaw Builders, na nakakuha ng aabot sa 9 billion pesos na kontrata mula 2021. Halos 6 billion pesos ay para lang sa flood control project sa Bulacan. Pero may project ba talaga para sa baha o para lang tayong nagsurog ng pera? Huwag niyo ako lulukoyin dito. Labas niyo kung magkano yung in-award nito sa Wawaw. Kadiri kayo. Mr. Chair. Inimbitahan din sa pagdinig ang 15 kontratista na sinasabing naka-corner sa marami sa mga flood control projects sa buong bansa. Pero 7 lang sa kanila ang dumalo sa hearing. Kaya ang Senado mag-i-issue ng sabpina para sa mga absent na kontratista at para masigurong dadalo sila sa susunod na pagdinig. Kabilang sa mga pinatatawag ng Senado ang may-ari ng Wawaw Builders na si Mark Alan Arevalo, Sara Descaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation, Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders, Aderma Alcazar ng SunWest Incorporated, Luisito Tique ng LRTK Builders Incorporated, Edgar Acosta ng Hightone Construction and Development Corporation at Romeo Miranda ng Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Para hong ginagago itong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon ito because 544 billion na pinag-uusapan natin. May I move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. I so move, Mr. Chair. Eto pa, hindi lang ghost projects ang issue. Inungkat din ni Senator Sherwin Gatchalian ang tila hokus-pokus sa pre-qualification. Kahit mababa ang kapital, bilyong halaga ng proyekto raw ang napunta sa ilang contractors. Gaya na lang ng MG Samidan Construction and Development Corporation na 250,000 pesos lang ang kapital pero 5.2 billion pesos ang nakuhang kontrata sa gobyerno. Ganyan din ang QM Builders Incorporated. 1.2 million pesos ang kapital pero 7.3 billion pesos ang kontrata. Napagalitan pa nga ang may-ari ng QM Builders dahil sa magulong sagot sa mga tanong ng mga senador. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Ayon sa DPWH, kung mapatunayang may ghost projects nga, kakasuhan ang mga kontraktor. Pero ang tanong, nasaan na ang pera at bakit hindi ito na-detect ng COA? Sir, sa ngayon po, sir, since we are still consolidating and gathering data from our regional and district auditors. Alam niyo yung sir. problema, you have Yes, a sir. very standard way of answering us Yes, eh. sir. You are still waiting for No, your sir. regional offices. Alam niyo yung problema ninyo, Madam COA? Kasi puro kayo post-audit eh. Bilyon-bilyong pondong panlaban sa baha ang nakaambang i-zero ni Senator Gatchalian sa 2026. Kung ampaw naman daw ang mga proyekto, sa pondo na lang daw para sa mga paaralan niyan ilalaan. Sa mga susunod na linggo, nakatakdang ituloy ng komite ang pagdinig sa mga posibleng anomalya.